Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Narito ako upang gabayan ka sa ating aralin para sa Agham 3 ngayong unang markahan. Ang aking tatalakayin ay mula sa ika-5 kabanata. Ang mga pagbabagong nagaganap sa mga solid, liquid at gas. Handa ka na bang matuto? Magaling! Tandaan! Makinig ng mabuti upang maintindihan at maunawaan ang aralin. Kung sakaling may hindi nauunawa ang bahagi, maaari mong ulitin ang video. Ang layunin ng ating aralin sa araw na ito ay nailalarawan ang mga pagbabagong naganap sa mga bagay o materyales base sa epekto ng temperatura. Pero bago tayo tumungo sa ating aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Ano ang nangyari sa asukal sa ating ginawang eksperimento kahapon? Magaling! Ang asukal ay naging sugar crystals at ang sugar crystals ay nasa anyong solid. Ibig sabihin, from liquid to solid. Magaling mga bata, inyong naunawaan ang ating aralin kahapon. Ngayon naman, inyong sagutan ang aking tanong. Maaari bang makaapekto ang init ng araw sa tubig? Nakakaapekto kaya ang init ng araw sa nilabhang damit ni inay na isinampay sa labas? Mamaya, ating alamin ang kasagutan mga bata. Pero sa ngayon, ako muna ay magbabasa ng isang kwento para sa inyo. Handa na ba kayo? Ayos! Saan napunta ang tubig? Ano ulit ang pamagat ng ating kwento mga bata? Magaling! Ito ay isinulat ni Richard V. Giacono at iginuhit naman ni Romel P. Evangelio. Sabado ng umaga, walang pasok si Nena. Tumutulong siya sa mga gawaing bahay tulad ng pagliligpit ng kanilang higaan at paglilinis. Tuwang-tuwa ang mga magulang niya sa kanya dahil sa kanyang kasipagan. Nang siya ay nagwawalis sa kanilang bakuran, habang abala naman sa paglalaba ang kanyang ina, may biglang pumasok na tanong sa kanyang isipan. Ano kaya ang tanong na iyon? Alamin natin sa susunod na pahina. Hindi siya mapakali sa ginagawa ng kanyang ina, kaya nilapitan niya at biglang tinanong, "Inay, ano po ba ang ginagawa mo? Bakit tutok na tutok kayo sa gawain na iyan?" Tanong niya sa ina. "Ito, kinukuskus ng mabuti ang mga dumi sa mga damit ninyo, Nena, nang sa gayoy luminis at maisampay ko kaagad." Sagot naman ni Aling Rosa sa matanong na anak. "Bakit naman po kailangang isampay ang mga iyan, Inay? May mahalaga bang nadudulot ang pagsampay?" Tanong uli ng anak. "Mayroon, anak, para matuyo ang mga ito at maisot ninyo muli," paliwanag ng ina sa anak. "Talaga po? Matuyo, Inay? Paano po mangyayari iyon?" Tanong ulit ng anak sa ina. "Dahil iyan sa sikat ng araw at ihip ng hangin, kung saan ang tubig sa mga damit ay nagiging singaw. Pagkalipas ng ilang oras ay natuyo na ang mga ito." Patuloy na paliwanag ng ina sa anak. "Saan naman po napupunta ang tubig?" Walang sawang tanong ni Nena. Dahil sa sikat ng araw at ihip ng hangin, ang tubig sa mga damit ay nagiging singaw at ito ay pumupunta sa kalawakan at nagiging ulap. Sagot nito sa tanong ng anak.
Iyon po ba, inay? Ngayon alam ko na kung bakit natutuyo ang mga damit. Maraming salamat po sa dagdag na kaalaman. Pasasalamat ni Nena sa mga paliwanag ng ina. Sige po, tatapusin ko na ang pagwawalis ko. Panghuling salita ni Nena. Walang anuman anak, sige, at para matatapos ko na rin itong paglalaba ko. Bumalik si Nena sa kanyang ginagawa na may saya sa muka dahil sa dagdag na kaalaman sa natutunan mula sa kanyang ina. Ngayon, ating sagutan ang mga gabay na tanong. Ano ang pinag-usapan sa kwento? Pinag-uusapan nila kung saan nga ba napupunta ang tubig sa mga basang damit na isinampay ni Aling Rosa. Sino-sino ang mga tauhan na nabanggit sa kwento? Ang mga tauhan sa kwento ay sina Aling Rosa at Nena. Ano ang ginawa ni Nena? Si Nena ay nagwawalis sa kanilang bakuran. Bakit hindi siya mapakali habang nagwawalis sa bakuran? Siya ay nag-iisip kung saan nga ba napupunta ang mga tubig sa mga basang damit na isinampay ng kanyang ina. Paano natuyo ang mga damit? Natuyo ang mga damit dahil sa ihip ng hangin at sa init ng araw. Ano ang nangyari sa tubig na nasa basang damit? Ito ay naging usok o singaw o ito ay tinatawag nating evaporation. Sumasama ito sa hangin. Saan napunta ang tubig na mula sa mga basang damit? Ito ay napunta sa ating kalawakan at ito ay naging ulap. Naunawaan mga bata? Magaling! Ngayon, may hinanda akong gawain para sa inyo. Pero ano muna ang mga dapat tandaan sa pagsasagawa ng isang gawain? Gawin ito ng maayos. Sundan ang mga panuto. Palaging makinig sa guro. At huwag makikipagdaldalan sa kaklase o katabi. Mga kagamitan sa gawain. Beaker o baso. Tubig. Pangguhit, pananda o marker. Mga bata, ihanda na ang mga kagamitan sa ating gawain. Mga pamamaraan sa ating gawain. Lagyan ng 10 ml na tubig ang beaker o baso. Markahan ito ayon sa antas ng dami ng tubig. Ilagay ang beaker o baso na may tubig sa ilalim ng init ng araw sa loob ng 15 minuto. Tingnan at pag-aralan kung ano ang mangyayari. Markahan muli ang level ng tubig sa loob nito. Obserbahan at tingnan ang level ng tubig. Ngayon, ating sagutan at talakayin ang mga sumusunod na tanong base sa inyong gawain. May nakita ba kayong pagbabago sa antas ng dami ng tubig? Mayroon, dahil ang tubig na nasa baso o beaker ay nabawasan dahil sa init ng araw. Ano ang ipinakita ng pag-usuring ito? Maging mapanuri sa nangyayaring nagaganap. Kaya nga dapat, obserbahan natin kung ano yung ating ginagawa. Ano ang epekto ng sikat ng araw sa tubig? Ang tubig ay nababawasan habang ito ay naiinitan. Ngayon mga bata, balikan natin ngayon ang tanong ko kanina sa pagganyak. Nakakaapekto ba ang init ng araw sa tubig? Ang sagot ay, opo, nakakaapekto ang init ng araw sa tubig, hindi lang sa baso o sa beaker,
kundi sa buong mundo. Nasubukan mo na bang maglagay ng palanggana na may tubig sa ilalim ng init ng araw? Ano ang nangyayari sa dami ng tubig? Ito ay nababawasan dahil sa init ng araw. Naunawaan ba mga batang aralin sa araw na ito? Magaling! Mga bata, intindihin ang mga sumusunod na katanungan. Kapag isinampay natin ang ating mga nilabhang damit sa init ng araw, ano ang mangyayari rito? Saan napupunta ang tubig na nasa damit? Anong pagpapalit anyo ang naganap? Ang liquid ay nagiging gas kapag inilagay sa mainit na lugar. Ang pagbabagong ito ay tinatawag na evaporation. Ibig sabihin, natutuyo ang ating mga damit sa labas dahil sa hangin at init ng araw. Nawawala ang tubig nito dahil ito ay sumasama sa hangin na nagiging gas. Ito naman ay napupunta sa ating himpapawid na nagiging ulap. Ang tawag pala dito ay evaporation. Ano nga ulit ang tawag mga bata? Magaling! Inyo nang naintindihan ang ating aralin sa araw na ito. Dagdag kaalaman mga bata. Ano ang aking ipinakitang larawan? Magaling! Ito ay orange juice. Ano ang nakikita mo sa labas ng baso? Saan galing ang namumuong butil ng tubig sa labas ng baso? Ano ang orihinal o dating anyo ng mga ito? Ang sagot? Ang mga butil ng tubig sa labas ng baso ay tinatawag na water vapor o gas sa paligid nito na naging anyong liquid dahil lumamig. Ang prosesong ito ay tinatawag na condensation. Para sa paglalahat ng ating aralin sa araw na ito, ating sagutan ang tanong. Ano ang epekto ng init ng araw sa tubig ng mundo? Tandaan, ang init ng sikat ng araw ay nagpapainit sa tubig sa mundo. Nagbabago ang anyo ng tubig sa pagiging liquid tungo sa pagiging gas sa pamamagitan ng evaporation. Ang liquid ay naging gas kapag inilagay sa mainit na lugar o isinalang sa apoy. Ang pagbabagong ito ay tinatawag na evaporation. Ating ding tandaan, ang mga butil ng tubig sa labas ng garapon o baso ay tinatawag na water vapor o gas sa paligid nito na naging liquid dahil lumamig. Ang prosesong ito ay tinatawag namang condensation. Para sa inyong maikling pagsasanay sa umagang ito, nais kong kumuha kayo ng isang papel at lapis at sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Panuto. Isulat ang tama o mali sa bawat pangungusap. Unang bilang. Hindi naiinitan ang mga karagatan at ilog dahil sa init ng araw. Pangalawang bilang. Kapag sobra ang init ng araw, natutuyo ang mga sapa. Pangatlong bilang. Nagiging solid ang tubig sa sapa dahil sa matinding init ng araw. Pang-apat na bilang, may water vapor sa labas ng malamig na baso. Panglimang bilang, nadadagdagan ang dami ng tubig sa baso dahil sa init ng araw. Ang mga sagot sa inyong maikling pagsasanay sa araw na ito. Unang bilang, mali. Pangalawang bilang, tama.
Pangatlong bilang, mali. Pang-apat na bilang, tama. Panglimang bilang, mali. Nakuha ba mga bata? Magaling! Para sa ating kasunduan, nais kong ilabas ninyo ang inyong kwaderno sa agham at ang inyong lapis at kopyahin ang inyong takdang aralin. Una, magsaliksik tungkol sa evaporation at condensation. Pangalawa, magdala o ihanda ang mga sumusunod na kagamitan. 2 maliit na naphthalene balls, 2 magkaparehong kulay na platito, piraso ng bato, at piraso ng damit o tela. Binabati kita dahil natapos mo na naman ang aralin natin sa araw na ito. Naway nakatulong ako sa iyong pagkatuto. Maraming salamat sa pakikinig.